Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media ang mga kabalbalan nga na nangyari di umano sa loob ng Bucor Bilibid at talagang ginisa ito ng ating mga kongrehista si Kong Ako, Dan Fernandez at Congressman Abante, si Bautista at si Katapang na ito. Ito nga ay talagang nag-resign na di umano si Angeline Bautista dahil hindi niya na talaga nakayan ang pagbabatikos ng ating mga kongrehista dahil may katotohanan naman at ebidensya na hawak ang mga ito, kaya hindi sila basta-basta magpaparesign at magpapatanggal ng isang opisyales kung wala silang hawak na matibay na ebidensya. Sa kabilang banda ay talagang itong si Katapang na ito ay sa wakas sa pagkakataon na ito ay papalitan di umano ni PNP or General Eleazar. Ito nga ang pinakahihintay nila na papalitan ito ni Eleazar dahil kung matatandaan natin, si General Eleazar ay talagang ginagampanan niya ang kanyang trabaho mula ito nung hinala ni dating President Rodrigo Duterte. Talagang kahit gabi ay nagtatrabaho ito. May random inspection pa nga ito sa mga istasyon ng ating mga kapulisan. Kaya naman ngayon ay inaasahan nila na magiging maganda ang performance ni General Eleazar kung papalitan niya na ng tuluyan itong si Katapang na ito sa Bucor Bilibid at hindi ito nagtumatanggap talaga ng pera or suhol. Itong si General Eleazar na ito dahil talagang ginagampanan niya ang kanyang tungkulin at kanyang sinumpaang tungkulin. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Nagabi, mainit din yung mga topic. Sus Maria Joseph, ano bang nangyari? Ito po, nakakagulat to, no? Unahin na natin itong si Jason Sa. Mamaya po, pag-uusapan po natin itong main topic natin, itong si General Kaduwag, mga kaibigan. No? Anong nang nangyari kay General Kaduwag? Mamaya alamin natin yan, ha? Pero dito muna tayo kay Jason Sa, guys. Ano nang nangyari? Oh, kilala nyo naman si Jason Sa, di ba? Oh, ayan, oh. Tingnan nyo sa screen nyo. Ayan po, oh. Di ba kilala naman natin si Jason Sa, di ba? Isa yan sa mga talagang mga extreme na critics po ng mga dilawan, mga kaibigan. 'Di ba? Kung paano niya binanatan ang mga dilawan, lalo-lalo na si Santa Mama. Kung paano niya binanatan, mga kaibigan. O, ayan po, arestado po ngayon si Jason Sa. Yan po ang ating breaking news. Okay, bakit siya arestado? Anong nangyari sa kanya? Okay, ayon po sa balita, mga kaibigan, palipad na sana patungong Hong Kong. Ayun, aalis pala dapat to ng Hong Kong, mga kaibigan, itong si Jason Sa. Kaso lang naharang siya, doon pa lang sa airport, guys, naharang na siya ng mga NBI. Dahil meron pala siyang pending na warrant of arrest. Kaya po siya hinarang sa airport. So, ewan ko, bakit pupunta siyang Hong Kong? Hindi natin alam, siguro tataka siguro siya. Hindi lang natin alam, no? So, ibig sabihin, guys, nangyari ito, mga after 2 weeks na, no? Matagal na pala itong nangyari, ngayon lang nilabas sa media. So, ano pa talaga ang kaso niya? Ang kaso po niya, mga kaibigan, ay estafa at large-scale na illegal recruitment. Yung dalawa pong kaso na yan, napakabigat, mga kaibigan. Sobrang bigat ang kaso niya. Nakakagulat talaga, guys, no? Ako nga, nagulat nga ako kasi nga, si Jason Sa po, mga kaibigan, no? Magbibigay na tayo ng konting background, no? Kilala niyo naman to, di ba? Kung gaano to nakikipaglaban sa panahon po ni Pangulong Duterte, guys. Ipinaglaban talaga niya. At hindi lang yun, pinaglaban din niya ang ABS-CBN. Kaya po, natuluyang na shutdown ng ABS-CBN, eh. Di ba? Kasi po, si Jason Sa, guys, siya yung nag-expose, yung sa penthouse ng ABS-CBN, yung mga boss doon sa penthouse ng ABS-CBN, meron palang kwarto doon. O, siya nag-expose nun, eh, na pumapasok doon yung mga babaeng artista pag hindi sumisikat. O, pag hindi, kung gusto nilang sumikat,
pupunta sila doon sa penthouse, pinapaakyat sila. Tapos paglabas doon ng, di ba paglabas pa nga ng mga artista na babae, basa na yung buhok. Alam nyo na ibig sabihin nun. Di ba? Yan, si Jason Sa po ang nag-expose niyan. Isa din siya sa nakikipaglaban po guys, patungkol po doon sa franchise ng ABS-CBN. Ngayon, siya naman ngayon ang nakadetain sa NBI, mga kaibigan. Yan po ang nangyari sa kanya. Naharang po siya sa airport. So, nakakulong na po siya guys. Itong si Jason Sa. Bagay, marami namang pera yan. Malamang, pwede siguro siya ewan ko lang kasi ang alam ko guys, pag na-convict po siya dito, ang alam ko lang wala yatang bail yan, yung estafa tsaka yung large scale na na illegal recruitment. Parang wala yatang yan, walang piyansa Yun ang alam ko Hindi man naman tayo expert, no? Yan po ang ating trending balita ngayong gabi. At meron pa tayo isang trending balita, mga kaibigan. Ito panoorin po natin guys, no? Teka lang mga kaibigan, iset lang natin para makita nyo po. Okay, lipat na tayo sa ibang balita. Ito na po. Kong Arnie Teves. 2 linggo matapos mapaso ang ikalawang 60-day suspension ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. Nais ngayon ng kanyang kampo na hilingin sa Committee on Ethics and Privileges na ihinto ang ginagawa nitong proceedings. Kahapon nagsumite ng dokumento ang kanyang legal counsel na si Attorney Ferdinand Topacio sa House of Representatives kasabay ng muling pagtalakay sa posibleng kapalaran ni Congressman Teves. Humiling po kami na pigilin po ang tuluyang pagdinig nitong kaso nito sapagkat meron pong sariling rule ang Committee on Ethics na nagsasabi sa Section 2 na kapag ang mga bagay na iniimbestigahan nila ay nakabinbina either sa hukuman o sa isang administrative body or quasi-judicial body, dapat po ay hindi po nila ito didinggin at hihintayin ang desisyon ng mga bodies na yon. Ayon pa sa kanyang abogado, nakabatay ang kanilang hiling sa mismong House Rules kung saan hindi pwedeng mahatulan ang isang mambabatas kapag wala pang pinal na desisyon ang mga akusasyon laban dito. Ito'y upang maiwasan anya na magkamali sa desisyon ang Kongreso. Alam niyo po, common sense lang naman yan na kung bakit dapat itigil kasi what if in-expel mo o sinanction mo, sinuspend mo pagkatapos sabi ng hukuman hindi naman pala guilty o di mali, di ba? Sayang. This is to prevent conflicting decisions from different body. Napag-alaman din nilang may naghain ng kasong administratibo sa ombudsman laban sa mambabatas. Ayon pa kay Attorney Topacio, umapila na rin sila sa Anti-Terrorism Council noong Biyernes na alisin sa listahan ng mga tinaguriang terorista si Congressman Teves. Giit ng abogado, wala naman umanong ebidensya o anumang ginawa ang mambabatas na maihahalin tulad sa aktibidad ng mga terorista. Ang intensyon ay maghasik ng lagim katulad ng ginagawa ng ISIS o ng CPP-NPA o yung sa Marawi Siege. Iyon po ang konsepto ng terorismo. Ang nangyari po ay in-extend nila masyado. Kahapon ipinagpatuloy ng House Committee on Ethics and Privileges ang pagdinig sa kaso ni Teves, ngunit hindi pa humarap sa media ang mga kongresistang may hawak ng komite. Sinisikap pa ng UNTV na makuha ang panig ng komite kung mayroon na silang desisyon sa ipapataw na sanction kay Teves o kung tuluyan na itong mapapatawan ng expulsion. Ayan po mga kaibigan, ang ating mga trending news, mga breaking news ngayong gabi. Maiinit pa yan guys, no? Fresh na fresh pa yan. Ayan, si Kong Arnie po, no? At itong abogado niya na si Attorney Topacio ay hiniling nila na itigil muna ang House hearing or yung House Committee hearing, no? Ethics, no? Mga patungkol po sa ethics. Kasi po mga kaibigan,
Pangit nga naman, no? Paano pag wala talagang kasalanan si Kong Arnie Teves? Tapos, ano na siya, tatanggalin na siya sa Kongreso. Di ba? Baka mapapahiya sila. Kaya po, dapat itigil muna ang hearing na yan. So, yun po hinihiling ni Attorney Topacio. Sana po pakinggan siya. Ngayon, mga kaibigan, ano kasi yan Congress hearing kasi yan, guys, no? Para pagdesisyonan nila si Kong Arnie Teves. Ayaw magpakita ng mga congressman kung sino yung mga yun. Nagtatago sila. Nahiya siguro sila, mga kaibigan, no? Ayaw siguro nilang i-expose ang kanilang mga mukha or yung mga pangalan nila kung sino yung umattend sa hearing. Parang ganun eh. Bakit kayo nagtatago? Dapat ilabas nyo para malaman ng madla na may hearing na pala. Di ba may hearing na pala? Hindi natin alam. Nagkakandak na pala ng hearing sa Congress patungkol po kay Kong Arnie Teves. Hindi naman nila nilalabas sa media. O kaya wala silang ano. Di ba karamihan sa mga hearing na panapanood natin, mga live yun eh. Live feed talaga yun, guys. Pero dito, sa hearing po ni Kong Arnie Teves, patungkol po kay Kong Arnie Teves, guys, hindi nila live at wala tayong alam. Kung hindi po nilabas ito or hindi po nagpa-interview itong si Attorney Topacio, hindi talaga natin malalaman kung meron ba talagang hearing na nagaganap patungkol po sa desisyon kay Kong Arnie Teves. Tingnan nyo, no? Tingnan nyo gaano sila kaano. Ibig sabihin, natatakot sila or napapahiya sila, mga kaibigan, sa ginagawa nila. Kasi hugas kamay din sila, guys eh. Kasi malay mo, wala talagang kasalanan si Kong Arnie Teves. Tapos yung mga mamabatas na yon, mali ang judgment. See? Delikado sila. Kaya po, ayaw nila magpakita. Ayan. Sir, hindi naman kasi sila attorney kaya wala sila alam. Newton Bagalihog. palagi naman silang walang alam eh. Di ba? So, yun po ang ating mga balita ngayon, no? Ang ating mga breaking news. Di ba? Ang tindi nating mga breaking news, no? So, recap lang tayo, no? Jason Sa po, arestado na po, guys, sa kaso na estafa at large scale na illegal recruitment. Hindi ko lang alam kung anong mangyayari sa kanya, no? Siyempre, talagang lahat yata ng mga ni Tatay Digong, no? Parang gusto nilang ikulong, gusto nilang pahirapan. Parang si Kong Arnie Teves, ganun din gagawin nila. Gusto nilang ikulong, gusto nilang pahirapan. Si General Bantag din, ganun din ang gagawin nila. 'Di ba? Hanggang ngayon hinahanap pa rin nila si General Bantag. Kasi gusto nilang makulong, gusto nilang pahirapan. Ay, nako, ano nang nangyari sa atin? So, paano talaga tayo magkakaroon ng peace of mind? Kung palagi na lang ganon ang mga concern ng itong administrasyon na to. Imbis na, di ba? Kasi nga, klarong-klaro naman walang mga kasalanan yung mga yan eh. Bakit kailangan pagpahirapan? Alright, so punta na po tayo sa ating main topic, mga kaibigan. Eto na, no? Gusto nyo ba si General Eleazar, mga kaibigan, na magiging Bucor chief? Kung gusto nyo, guys, paki-type lang yung yes. Alright? Yan po yung ano ko sa inyo, ha? Yan po yung pakisuyo ko sa inyo ngayong gabi. Kasi gusto ko rin malaman, guys, kung ilan ba talaga ang may gusto kay General Eleazar para magiging bagong director ng Bucor, mga kaibigan. Ayan, di ba? Kasi, guys, sa totoo lang, bilib na bilib ako sa kanya, mga kaibigan. Napanood ko kanina yung video eh. Talagang, ewan ko lang ha. Grabe po, guys, kung siya siguro magiging chief ng Bucor, mga kaibigan. Ewan ko lang, baka siguro mangangatog yung mga tuhod nila dun sa loob. Baka siguro titinuyang Bucor na yan, guys. Sa tingin ko lang ha, sa tingin ko lang. Kasi po, ang dami niyang video, mga kaibigan, na ang tindi. May kamay na bakal. Wow, ibang klase. Ang daming yes, ang daming yes. Sino pang may gusto kay General Eleazar para papalit po kay General Katapang ng Bucor, mga kaibigan? Malambot? Sino malambot? Hindi siya malambot, matapang nga eh. Ang daming yes, ilan lang yung no. Dalawa lang yatang no Sino pang mag-yes dyan? Mag-yes naman kayo. Para mapalitan na si General Katapang. Yes, yan, daming yes. Alam nyo, guys, sa totoo lang,
Ang background po ni General Eleazar, guys, ang ganda. Hindi po siya, guys, no, hindi po siya, wala po siyang bahid masyado. I mean, hindi ko naman sinabing malinis siya, sobrang linis niya, hindi po, no. Lahat naman tayo, mayroon po tayong mayroon tayong mga negative. Pero po si General Eleazar, guys, kung akong tatanungin niyo, kung ako po ang magbibigay ng opinion, guys, perfect po sa kanya sa Bucor, mga kaibigan. Kasi ang mga tao sa Bucor, ang titigas ng ulo eh. Natandaan niyo yung meron siyang sinampal, mga kaibigan. Natandaan niyo yon? Meron siyang sinampal na ano ba yun? Snatcher ba yun? Or hold upper? Sino nakatanda? Sinong dito? Sinong babad sa balita? Di ba meron siyang sinampal saka meron siyang sinuntok dahil po nagsisinungaling. Panahon pa ni Digong yun eh. Parang wala pa yatang pandemic nun. Grabe, di ba? Talagang nilapitan talaga niya at talagang inano niya. Sino pa mag-yes dyan? Mag-yes na kayong lahat para ipakita natin na yan po ang boto natin kay General Eleazar para sa ating bagong Bucor Chief. Ayan, ang ganda. Ayun, pulis na kotong, yun. Pulis na kotong pala. Nahuli niya, guys. Alam niyo yung ginawa niya? Talagang hinarap niya. Sinuntok niya. Basta grabe po ang ginawa niya sa kanya, mga kaibigan. Oo, nananampal ng eskalawag. I agree. Oo, titino ang Bucor kung gagawin niya. Dati yung ginawa niya sa PNP chief na siya, hinawakan yung collar ng kabaro nila dahil sa pangungutong yun. Susan, tama. Yan. Parang pinitsirahan niya, no? Tapos sabay sinampal niya, tapos sinuntok pa niya yung nakaupo pa yun, tapos biglang pinatayo eh. Pati pulis po, inuntog niya sa dingding, Idol Foodie. Ay, pati pulis, inuntog niya sa dingding? Grabe pala dyan. Talaga, Ranel Dumaraog? Hindi ko napanood dyan Sinampal, Sir Foodie, yes. Alam ko, napanood ko yung sinampal. Tsaka yung sinuntok sa tiyan, napanood ko yun eh. Grabe, no? Pero meron siyang inuntog sa sa dingding. Grabe yun, wala namang, sino pang gusto dyan? Sino pang may gusto kay General Eleazar para magiging Bucor Chief? Kapalit ni General Katapang, mga kaibigan. Mag-yes naman kayo lahat. Big yes, Eleazar, out, Kupal, Katapang. Police nga, dinibdiban ni General Eleazar sa Blooming Treat po, nangyari yun. Ayun. Police nga, dinibdiban niya. Agree for Eleazar, yes, yes. Connie Ramos, yes, Eleazar. Anusueto Hiroshi. Ayan. Matindi po talaga siya, guys. Ito, panoorin mo na natin itong panoorin mo na natin ito, guys. Ready na ba kayo sa ating main topic? Ngayong gabi, sa mga hindi pa po nag-likes, mag-likes na po tayo. Huwag niyong kalimutan, libre po yan. Promise. Libre po. Libre po ang mag-likes at libre din ang mag-subscribe. Ang dami ng General Eleazar, ang dami, no? Agree for Eleazar, yes. Ayan. Police nga. Sino pang gusto mag-yes dyan? Sige, todo na natin. Yan si Arnold V. Lauren, yes ako. Ayan. Jose Mariano, ang daming yes, panalo. Panalo si General Eleazar, mga kaibigan. Ready na po, Sir Foodie. Ito na, i-play na natin, guys. You made mention that you would like to remove a certain culture, no? But you did not mention that there is a real problem of the culture of corruption. Ang sinasabi ng ilang mga congressman natin na PDL na ang kumukontrol. Ang totoo niyan, mayroong partnership yung mga gwardiya saka yung PDL tungkol dito. Pagkat nabanggit po ng Superintendent Pinyo that there are 700, 700 ang tinanggal undergoing investigation. Now, why is it that you are delaying the
charging them in the court. And if you're not able, Mr. Chair, Director General, na gawin lahat ng mga bagay na ito, that you are willing to resign your position. Mr. Chair, I serve at the pleasure of the Filipino people and the President and the Secretary. I'm willing, if told, to resign. Ayun, willing to resign na daw si Katapang, mga kaibigan. Tuwang-tuwa ako dun sa ano na yun, no? Sa tanong na yun ni Kong Abante, no? Ang galing talaga magtanong ni Kong Abante, no? Direct to the point. Ano, magre-resign ka pag hindi yung ginawa mo trabaho. Pag hindi mo ginawa ang inyong trabaho, are you willing to resign? Oh, sabi ni Atapang, yes, I'm willing to resign. Oh, talaga lang ha? Alright mga kaibigan, no? Yes, si Eleazar na lang or si Bantag ibalik, Oliver Liquilio. Ang alam ko kasi guys, si Bantag parang ayaw niya yung bumalik, eh, no? Under Atapang as management is all about riot corruption. Yes, I agree. May nagsabi dito kanina guys, si ano ba yung may nag-comment kanina eh. Si Espinido ba 'yon? Espinido ba tama bang pagbigkas ko? Espinido? Si Espinido kasi mga kaibigan, wala naman kasi siya dito eh, no? Ewan ko kung asan siya na-assign. Pero mas gusto ko talaga si Eleazar eh. Wala na no, puro yes na lahat. Yes talaga tayo lahat. Eleazar yan eh. Pwede din Bantag, dalawa sila ni Eleazar. Joint force, no? Andrade Vlog, ayan. Tisoy Roa, good evening po Dinet. Yes, Eleazar, ayan. Alam niya ni Katapang. O, ito na po, pakinggan natin to guys ha. Pakinggan natin mabuti. Court Chief General Katapang, pinare-resign di umano ng Kongreso dahil sa kapabayaan di umano nito sa pamamalakad sa loob ng bilibid. Kaya naman, panawagan ng taong bayan kay Pangulong Bongbong Marcos, General Eleazar, kwalipikado di umano bilang Bucor Chief sa lalong umiinit na eksena sa patuloy na pagdinig ng Kongreso kaugnay sa pagkawala ng isang inmate sa bilibid ay kasabay din ng pagkatuklas ng patuloy na korupsyon sa loob ng bilibid at mas lalo pang lumalim ang pagdinig ng Kongreso dahil sa pagtuloy na pagpasok ng ipinagbabawal na gamot sa loob ng bilibid. Kaya naman natanong tuloy ni Congressman Abante na kung maaari, pwede bang mag-resign na lang si General Katapang sa Bucor dahil sa di umano'y samut-saring mga problema sa loob ng bilibid na hindi pa rin nare-resolba. Kaya naman, panawagan tuloy ng taong bayan kay Pangulong Bongbong Marcos na kung maipapalit di umano kay General Katapang, higit na kwalipikado di umano si General Eleazar bilang Bucor Chief dahil hindi naman lingid sa ating kaalaman ang kanyang kagalingan at katapangan, lalong-lalo na sa naging serbisyo nito noon bilang PNP Chief sa panahon ng Administrasyong Duterte na kilalang may kamay na bakal. Kaya marami sa ating mga kababayan ang sumasangayon at ayon pa sa kanila, mabuti si Eleazar dahil may tapang, may dangal, may paninindigan. Yan ang dapat mamuno sa bilibid. General Eleazar ang pagkakatiwalaan sa Bucor. May kamay na bakal. General Eleazar is competent PNP official during his time in the service. And if he is recommended to head the Bucor, he is highly qualified. Mas magaling, mahigpit at disiplinado si General Eleazar. Mas matino iyon at sumusunod sa patakaran. The best sa lahat si General Eleazar. Napakatapang niya. General Eleazar is the right and the best general to be put at the Bucor. He will definitely clear and make the Bucor to be in the right path. Hindi dapat mag-resign, kundi sibakin ng Pangulong Marcos para wala ng kapit-tuko. Nakakasawa na yung Katapang na yan. And ko. Grabe no. Napanood nyo yan guys no? Grabe no. Talagang ginaganon niya yung ginaganon niya yung dinuduro niya. Ang tapang niya guys, nakakakilabot. Sigurado pag yan ang naging Bucor Chief, si Eleazar,
sabihin ko sa inyo guys, lahat ng mga tao doon tatahimik siguro. Sa tingin ko lang. Kasi ang grabe. 'Di ba napanood niyo yung video habang nagpi-play? Habang nagpi-play yung audio? Kung paano niya ginawa doon sa pinatayo niya, tapos dinuduro pa niyang ganun. Ang tindi, no? Ibang klase, guys. Yan ang kailangan natin ng mga leader. Yan ang kailangan natin sa mga katulad ng Bucor na meron talagang tapang, hindi na nasisindak kahit sino. Oo, madisiplina kasi si madisiplina kasi si Eleazar eh. Alam nyo guys, kailangan pag pinupuntahan niya yung mga police station, yung mga presinto, alam niyo yung ginagawa ng mga police, mga kaibigan, nililinis nila yung bakod nila, pati yung office nila, bago pumunta dun si Eleazar, guys. Kasi takot na takot sila. Baka mamaya, pagdating ni Eleazar, marumi yung office nila. Kasi, pinakita sa video yun nung balita dati, nung naabutan ni Eleazar na marumi yung kwarto, pinagtatapon yung mga gamit. Ganun po siya guys, ganun siya kadisiplina. Ewan ko ba kay Katapang, ba't general naman siya, pero parang wala naman siyang walang kwentang general. Hindi ko maintindihan yung gusto niya, no? Oo, nag-random check siya sa mga stations. Napanood ko yun. Grabe ang ginawa niya. Oo, may bayag, no? Mayag balls itong si Mayag-boss itong si General Eleazar. Oh, Eleazar na tayo, ha? Okay? Hashtag na tayo, guys. Gagawa na kayo ng hashtag, ha? Hashtag Eleazar. Bagong Bucor Chief. O yan, i-hashtag na natin yan, ha? General Eleazar. Hashtag General Eleazar, bagong Bucor Chief. O, yan ang natin. Yan ang hashtag natin ngayon. Alright? Pwede na kayo mag-hashtag, mga kaibigan, para po ipakita natin ito. Well mga kaibigan, dito nga natin makikita na talagang gusto na nilang palitan itong si General Katapang na ito. Ngunit mga kaibigan, darating tayo na talagang mapapalitan na ito ni General Eleazar dahil ang humahawak lang ngayon kay Katapang ay ang kanyang mga protektor na matataas na opisyales. Ayaw niyang mabuking, ngunit bibitawan rin itong si Katapang na ito kung matatapos na ang kanyang trabaho. Talagang linilinis ang ebidensya sa loob ng Bucor Bilibid. Ngunit marami nang nakuha ang ating mga kongrehista na magpapatunay na maraming kubol at nagbalik ang hindi magandang gawain sa loob ng Bilibid. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong mga opinyon? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.